going to tackle as well the impeachment. At kanina nga nagpahayag na si Vice President Inday Sara Duterte, God save the Philippines. Tama po yun, God save the Philippines, at kayo po ay katulong natin sa paglalaban dito sa maanumalyang ginagawa nila sa Pilipinas. Ninanakaw po ang pera nating mga Pilipino. Hindi po natitigil dyan. Bukod sa pera at kaban ng yaman nating mga Pilipino, pati ang posisyon ng pangalawang Pangulo ay nanakawin din nila. Nagyayabang ang mababang kapulungan, halos magti 300 na raw po na kongresista ang pumirma dito sa impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. At alam po ninyo, yung 300 na yan, wala po yan. Sapagkat ninanakaw nila ang sagradong mandato ng 32 milyon, ulitin ko 32 milyong Pilipino na tumangkilik at nagtiwala kay Inday Sara Duterte para maging pangalawang Pangulo nating lahat. Ninanakaw po ito ng iilang elitistang mambabatas. 300, lagay mo ng 300 silang pumirma riyan, o less than 300. 300 na elitistang mambabatas ang ninanakaw ang posisyon ng pangalawang Pangulo sa 32 milyong Pilipino na malaya democratically, lawfully, legally, and constitutionally elected Inday Sara to be our Vice President. So ito po ang ating bantayan. At uulitin ko, babalik ko po kayo sa sentro, ang ginawa nilang impeachment case laban kay Inday Sara ay isang malaking distraction. Linalansi po tayo, linalayo sa higit na malaking usapin, yung unconstitutional 2025 budget. Sabi po ni Vice President Inday Sara Duterte, sa huli, ang tagumpay ay ang sambayanang Pilipino. And I agree with her. At yung kanyang sinasabing panawagan, God save the Philippines, lahat po tayo kumilos. Lahat tayo kumilos. Nakakatawa, meron pong basihan doon yung insurrection sa impeachment sa kanya. Meron pang sedition dahil daw siya nagsalita sa isang rally na nagpapahayag ng kanyang saloobin laban sa napakaraming katiwalian na ginagawa ng Marcos administration. Wala pong insurrection doon. Ang insurrection po ay may mga armadong tao na sa kalsada na nananawagang pabagsakin ang gobyerno. Meron na ho ba kayong nakitang may armas na nagrarally diyan sa kalsada na nananawagan na pabagsakin ng gobyerno? Wala rin pong sedition doon sapagkat meron na bang isang malaking kaguluhang naganap at ang sinisigaw ay patalsikin si Bongbong Marcos. Ito po yung mga elemento ng kasong insurrection at sedition. Makikita natin na talagang hindi pinag-aralan, hindi naman natin sila talaga asahan dyan. Talagang winawalang hiya po nila, linalapastangan at sinasalaula ang rule of law. They do not uphold, they do not respect, and they do not defend our Constitution. Yan naman ang advokasya, sinusulong at hinihingi ng hakbang ng maisog. We have always been calling for the upholding, the respect, and the defense of our Constitution. Yan ang ating hinihingi. Kaya Van Laces Laquinta, tama ka Van, 32 million Filipinos na pumili at bumoto kay Vice President Inday Sara Duterte laban sa 215, tawagin na natin sila mga AKAP boys. 250 na AKAP boys or Ayuda boys. Hindi po sila pumirma sa ngalan ng prinsipyo. Sila po ay pumirma sa ngalan ng AKAP at AYIX. Si Zermizak Nicosia. Pumirma lang ang mga buhaya dahil sa pera. Kay Miriam ay heroes o hirose. Nililihis tayo Miriam, kaya wag tayong pumayag. Binabalik kong usapin, sinisentro ko uli dito sa na maanumalyang 2025 budget. Kaya payakap nga, Senator Vic, ipagpatuloy po ang kabutihan mo para sa bayan natin, para mawala ang mga buhaya at mag-iingat po kayo. Tama po yun. Marami pong nagpapaalala sa akin na dagdag ingat at baka meron tayong mga banta sa buhay. Alam po ninyo, ang proteksyon ko ay kayo. At pinasisimple ko at I'm trying to simplify itong mga importante at tila malalalim na usapan
para lahat po tayo ay bahagi at maging bahagi, marinig po tinig ninyo, dahil ito po'y usapin hindi lamang ng mga nasa gobyerno, hindi lamang ng mga nasa politika. Usapin po ito ng bawat Pilipino sapagkat pera ninyo ang pinaglalaroan ng mga tiwaling mambabatas. So ito nga po, itong transmitted na yung articles of impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Bagamat ito po ay isang diversyon, nais ko lang pong ibahagi sa inyo yung aking personal na opinion bilang Pilipino, bilang abogado, bilang maisog. Alam mo ninyo, ang trinansmit nila ay yung 4th impeachment complaint. Yung pang-apat, hindi ba't naririnig ninyo lagi na pagka ang impeachment ay within a period of 1 year, isa lamang ang maaaring proseso? May period po iyan eh. Ano na po nangyari doon sa unang 3 impeachment complaint? Bakit inuna yung 4th impeachment complaint? Sasabihin nila kasi nakakuha na ng higit sa 1/3. Wala po tayong debate ron. Pero titingnan po ninyo yung date. Tingnan nyo yung date kung kailan final. Tingnan ninyo yung oras kung kailan final. Certainly, absolutely, I'm sure, nauna po yung complaint 1, 2, 3 bago yung 4. Bakit naunang itrinansmit yung pang-apat? Yan po ay paglabag doon sa constitutional process. Kinakailangan, unahin mo yung number 1, yung number 2, yung number 3. Hindi pa po nila nadirinig yun. Hindi pa nila nadedesisyonan pagdating sa form and substance. Kaya po ako, sa aking pananaw, ay hindi po ako naniniwala na tamang proseso yung 4th complaint ang kanilang na-transmit agad-agad sapagkat meron pong naunang 3 complaint. Kinakailangan muna kanilang tapusin at bigyan ng tamang disposisyon yung complaint 1, 2, and 3 bago ninyo talakayin yung 4th. But be that as it may, na-transmit na nga po ito sa Senado. Ang akin lamang, tinatama lang natin yung proseso. Ako'y naniniwala na hindi tamang nauna yung 4th complaint. 4th nga pang-apat nga Anong nangyari sa complaint 1, 2, and 3? Malinaw sa ating saligang batas. Sa loob ng period of 1 year, isang impeachment complaint lamang ang tatalakayin. Meron pa hong 1, 2, 3 bago yung 4 Bakit yung 4 ang inuna? Tinalunan yung 1, 2, and 3. Nauna po sila pagdating sa oras, pagdating sa petsa. Dapat inuna ho muna yung 1, 2, and 3. Again, babalik tayo. Ito po'y malaking diversyon para mawala ang init, para mawala ang usapin dito sa maanumalyang 2025 budget. Kaya binabalik ko po ang usapin diyan. Kaya